O ano naman tinuturo-turo mo dyan? Ito ang mga injectors, isa sa mga pinakamahal na parts ng engine ng sasakyan. Yan ang fuel rails, ito yung mga fuel lines. Para ma-maintain natin yan, magpapalit tayo ng ating fuel filter. Yan ang dahilan. Yung maduming fuel filter, kaya nasisira ang ating mga fuel injectors. Ganun ba? Oo, ganun yan. Hali kayo, samahan nyo magpalit ng ating fuel filter ng Mitsubishi 4N15. Tumatahol pa yung aso mo. Ikaw naman, hayaan mo na yon. Oo na, panoorin na lang natin to. Okay. Sige. Yan yung papalitan niya, oh. Oo, yung sa loob niyan yung fuel filter. Ang gagamitin natin ay mga sumusunod: ratchet, extension bar, 12mm socket wrench, 10mm socket wrench, plier, at cleaner, carburetor cleaner or brake cleaner pwede rin. At syempre ang ating fuel filter F193 para dito. Una, tanggalin muna natin yung battery using 10mm socket wrench para iwas indication ng check engine light dahil magtatanggal tayo ng wiring harness ng fuel filter. Yan, tanggalin natin yung dalawa yan. Okay. Then sunod natin tong fuel lines. Unahin natin tong fuel line out papunta dun sa fuel rail. Gamit ng pliers, tanggalin natin yung locking clamp. Okay. Hugutin lang natin. Then hugutin din natin isa. Okay, sunod na natin tong bracket bolt. Gamit ang 12mm. Luwagan natin counterclockwise. Yan. Then pwede na natin hugutin yung bracket bolt na nagsesecure doon sa fuel filter housing assembly. Yan, tanggalin natin yung bracket. Pwede natin hugutin tong fuel filter housing assembly. Then o-open natin to. Pero bago natin i-open, i-drain muna natin yung diesel na nasa loob nitong fuel filter housing assembly. Yan, na-drain na natin, no? Diyan makikita natin kung gaano karumi yung diesel na nasasala ng fuel filter natin. Pakikita ko sa inyo. Yan, no? May mga sediments. So open na natin itong fuel filter housing assembly. Sa pag-open yan, clockwise lang. So i-open natin yan. Pag binalik natin yan, dapat tapat-tapat yan yung mga markings para iwas leak. So yan, i-open na natin. Medyo luluwang-luwangan mo muna para mabuksan mo. Dahan-dahan lang, baka biglang yun, kita ang dumi, no? May mga particles at sediments. Ibig sabihin talagang sumasala siya. Pindutin mo yung priming pump para madaling tanggalin. Yan, no? Nakikita nyo gaano kadumi, no? Imagine mo kung yan ang pupunta yun sa fuel rail, sa fuel injector. Ito ang gagamitin natin, F193 para sa ating Mitsubishi 4N15. Yan, no? Linis, no? Yan. May kasama tong gasket. Yan, no? Compare natin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga disadvantages ng hindi pagpapalit o hahayaan mong madumi ang iyong fuel filter. Number 1, low power. Number 2, less fuel efficient. Mas magiging magastos sa fuel ang iyong makina. Number 3, pwedeng mag-stall, no? Pwede kang mabitin, no? Hesitations during overtaking. So, delikado para sa makina. Number 4, pwedeng masira ang iyong fuel lines, fuel rails, at fuel injectors na napakamahal na mga parts kung papalitan pa at mauwi sa pagkasira. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga advantages ng pagpapalit sa tamang interval ng iyong fuel filter. Number 1, mamimaintain ang power ng iyong sasakyan. Number 2, mapoprolong ang engine lifespan. Ang fuel injectors
fuel rails, tsaka mga fuel lines mo. Number 3, mami-maintain ang pagiging fuel efficient ng iyong makina. Number 4, magiging maganda at mapapanatili ang emission, low emission. At number 5, iwas hesitation. So makakapag-overtake ka ng maayos dahil tamang-tama ang power delivery ng yung fuel line. Pasok na pasok yung mga fuel ng maayos. Smooth flow mula doon sa fuel lines, papunta doon sa fuel rail, hanggang doon sa injector mo. So swabing-swabe ang takbo ng makina. Yan, pinapalitan natin yung gasket, no? Yan ang magsisil doon sa upper part, no? Doon sa priming valve. Lagyan natin ng oil para maprotektahan yan at iwas leak, no? Nagsisil din yan, no? At the same time, kapag i-open mo siya, pagpapalitan mo na on the next change mo, madali na lang siyang kalasin dahil lubricated siya. Yan yung mga markings, so sa lower part, sa mid part, tsaka sa upper part. Dapat pantay-pantay yan kapag kinabit mo na o isinara mo na itong fuel filter housing assembly mo. Dalawang turn yan, counterclockwise, para malak. So ihapit muna natin yung mga flanges, no, para malak natin ng maayos. Yan, dalawang ikot para malak. At dapat pantay-pantay yung mga markings para iwas leak. Okay, yan, pantay na. Linisin na rin natin itong mga fuel line hoses para iwas cross contamination, no? Okay, lagay na natin itong fuel filter housing assembly natin. Secure natin doon sa bracket, no? Slide natin yan, then kabit natin yung bracket, secure natin, ipasin natin gamit yung bolt nya. Yan, higpitan natin gamit tong 12mm socket wrench at saka tong ratchet. Okay, secure na yan. Yan, then kabit natin yung fuel line in. Ayan. Tapos secure natin yung clamp nya using plier. Then pag na-secure nyo na, magbi-bleed tayo. I-bleed natin tong fuel. Itong fuel out, no? Para iwas bubbles, para dire-diretso yung fuel, no? Iwas hangin, para walang pasok na hangin. Then fill up mo rin yung fuel line hose out, sabay pasok mo para walang hangin, no? Ayan, pinrime natin, no? Iyon, pasok, walang hangin, pure diesel lang. Then lock na natin itong clamp nya using plier. Yan, secure na. So pwede na natin ikabit yung battery para matest na natin. Ayan, kabit muna natin tong mga harness. Okay, okay, kabit na natin. Ayan, dalawa yan. So proceed tayo sa battery. Secure natin using 10mm socket wrench. Higpitan natin. Yan, mahigpit na. Pwede natin testingin. Tingnan natin. Start natin. Okay. Bago nyo gamitin sa biyahe, i-check nyo muna. Kapag walang leak yung fuel filter housing assembly, good to go na yan. Tulad nito, walang leak. Ibig sabihin, maayos ang pagkakakabit. Pwede nang gamitin ito. Ba, ayos ah. Oo na. May natutunan na naman ako.